Okay, magandang araw po sa ating lahat at panibagong balita na naman ang kumakalat ngayon at ito ay ating i-explain at itatalakay dito sa ating vlog. And ito, una nating pag-usapan ay ito nga, si Cassie Binag, meron siyang post na, kasi itong si Conte kasi, ah, ito yung patungkol sa mga EGK victims ha. Kasi itong si Conte, attorney yata itong si Conte, nagko-comment siya, nagre-react siya dito sa mga DDS na binatikos itong mga EGK victims. At ito namang si Cassie Binag, tumpak na tumpak yung comment, no? Pahiya si Conte dito. Mamaya ipapakita ko yan ha, kung bakit na real talk itong si Conte dito kay Cassie Binag. Mamaya, okay? Ito, pangalawa nating pag-usapan ay nagsalita na po itong si Tulfo patungkol po dito sa pag-aresto kay former President Duterte. Mamaya itatalakay natin ito because sablay na naman itong mga pinagsasabi nitong Tulfo na ito. Okay? Pangatlo, nating pag-usapan, former President Rodrigo Roa Duterte, sabi ni Bakulao, posibleng habang buhay ng mananatili sa ICC sa detention facility. Yan ang sabi ng mga tuwadcom, itong mga minions ni Tambaluslos. Okay, mamaya panoorin natin yan. Ko-comment tayo dyan kasi sablay na naman ang mga buaya dyan sa Kongreso. Ito pa, itong pang-apat nating pag-usapan. Paglabas ng komento sa petisyon ng magkapatid na Duterte, inaasahan ngayong araw na ito. Okay? So, syempre, normal yan, no? Na magpetisyon po itong mga magkakapatid na Duterte because meron talagang nilabag itong administrasyong Marcos. So, panoorin natin ang kabuuang istorya niyan at magre-react rin tayo dyan. Okay? Ito yung matinding balita natin ngayon. Meron na pong pulis na nagpalabas ng video na hindi siya sang-ayon sa mga ginagawa ni Bongbong Marcos. Ito, ang aking ko-comment patungkol dyan, itong pulis na ito is very brave. Saludo ako sa iyo kasi hindi po ikaw ay kagaya ng ibang mga pulis na kagaya ni Torre na sunod-sunuran lamang sa mga politiko. Okay? Mamaya, ipapakita ko yan ha, yung pulis na yan na very brave na binatikos niya talaga si Bongbong Marcos sa mga bali niyang ginawa. Okay? Ito yung pinakamatindi nating balita. Ito yung last nating topic. Itong si Congressman Rodante Marcoleta. Nagsalita na po patungkol po sa pag-aresto kay former President Duterte at tinawag pa si Duterte na posibleng maging mapalitan po si Jose Rizal at posibleng maging national hero itong si former President Duterte. Okay? So magre-react rin tayo yan at pakinggan natin si Marcoleta. Okay? Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong ating video para po kakalat ito sa mga bangag, ha? Magising itong mga bangag nating mga buhaya na mga gobyernong Marcos. Sabay-sabay tayong mag-like and share sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para updated kayo lagi. And at the same time, ang inyong mga cellphones, ma-notify yan kung meron tayong bagong uploads, meron tayong breaking news, o kung nagla-live ang Donmar TV. So, mahalaga po na mag-subscribe tayo. Ready? 1, 2, 3, go! Okay, ayan. Thank you very much. Okay, unahin na lang natin siguro itong kay Tulfo, ha? Ito, pinalita ito ng Politico. Facebook page ng Politico. Ayan, credits to this page, no? Sabi niya dito, House
Deputy Majority Leader and ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo lambasted toxic netizens commenting on the arrest of former President Rodrigo Roa Duterte in connection with drug war related charges. Yan ang sabi niya, ha? Anong sabi niyo dito? Toxic raw kayo eh. Ano ba kayo mga DDS? Tayong mga DDS, sabi ni Erwin Tulfo, toxic raw tayo. Alam mo, Senator Tulfo, no? Naiintindihan ka namin. Bakit bobo ka ngayon? Naiintindihan ka namin. Bakit ang hina ng utak mo ngayon? Kasi ano ano tawag do? Isa ka sa mga minion ni Tambaluslos. Ni Martin Romualdez. Noon, maraming humahanga sa iyo sa inyong programa dahil ikaw ay matapang kuno, 'di ba? At ikaw ay tumutulong sa mga mahihirap nating mga kababayan sa mga programa ninyo. Pero, yun pala, isa ka rin palang pasaway na politiko. Dati, natatandaan ko pa na mahilig ka mambatikos ng mga politiko. Ngayon, kagaya ka rin nila. Kagaya ka rin. Ha? Kasi kung hindi ba naman sira yung utak mo, Erwin Tulfo, unawain mo yung batas. Okay? Huwag mong sabihin na toxic yung mga taong bayan na nagko-comment dito. Kasi ang mga taong bayan ngayon marunong na. Ha? Kasi yung amo mong Tambaluslos, kung akala niya maipasok niya kaming taong bayan sa bulsa niya, sorry to tell you, Erwin Tulfo, hindi na ganun ang taong bayan. Hindi na ganun ang sitwasyon sa Pilipinas. Kasi may utak na po ang mga Pilipino. Hindi porket binigyan ninyo ng mga ayuda, pera, susunod at maniniwala na kami sa inyo. Hindi. Okay? Alam ng taong bayan na yung pagka-aresto ni former President Duterte ay sobrang mali. Huwag mo nang pilitin, Erwin Tulfo, na itama yung mali. Okay? Kasi hindi na po yung mangyayari. Meron na pong naka-video. Iba na ngayon. Meron naka-video. Kitang-kita po namin kung gaano binaboy, binastos ni Torre ang pag-aresto ni Tatay Digong. Ang taong bayan po marunong na po mag-research na ibig sabihin sobrang mali po ang procedure na ginamit sa pag-aresto ni Tatay Digong. Okay? It's very tiring na kasing i-explain pa na ko yan dito, Tulfo. Mag-research ka. Kasi mukha yatang tatakbo ka ng senador at mukha yatang blanco yung utak mo. Ano ba na ito nang nagtatanong lang kami nahawaan ka na ba ni Pacquiao? Bago ninyo idalhin si former President Duterte doon sa ICC, respeto muna natin sa ating Supreme Court o sa korte natin dito sa Pilipinas. Ang ginawa ng mga amon yung bangag at Tambaluslos, sila naman ang may plano dito dinala nila kaagad doon sa ICC. And once things first, hindi na tayo miyembro ng ICC, Tulfo. Kaya wag mong sabihing toxic kami. Kung meron mang toxic sa Pilipinas na politiko, kayo yun. Alyansa ng Bagoong Pilipinas. Kayo yung pinaka-toxic. Kayo yung nagsimula ng Team Suka, di ba? So ano kayo ngayon? You will never win, Tulfo.
you cannot win this coming election kasi po, sinira na po kayo sa sarili ninyong leader. Toxic pala ha. Sige, toxic pala ha. Sinabi tayo, taong bayan, toxic raw ang taong bayan, sabi ni Rafi Tulfo. Toxic pala ha. Oh, di ka mananalo. Sige. Oh, sige na. Baka iiyak na ito eh. Sige, sige. Next topic tayo, next topic. Itong si Conte, ito yung sinabi niya. Attorney ito eh. Isa itong, I think sa kumakampi ito sa mga, alam nyo na, nina Franz Castro, nina De Lima, kumakampi ito at isa ito sa mga nambabatikos kay former President Duterte sa war on drugs. Ito yung sinabi ni Attorney Conte. Ayan Kung patuloy ang pambubuli at pang-aapi ng mga pro-Duterte supporters sa mga biktima. Remember, you are referring to the pro-Duterte supporters. Meaning, you are referring to the taong bayan. Kasi Luzon, Visayas at Mindanao, Duterte na lahat ang sinisigaw. Di ba ha? So, pambubuli raw ang ginagawa ng taong bayan. Sabihin ko na lang taong bayan ha kasi ang pro-Duterte ngayon, taong bayan na yan eh. Pambubuli raw ang ginagawa ng mga taong bayan sa biktima ng extrajudicial killings. Posibleng maging dahilan ito para mauwi sa conviction ni Duterte. Kasi kung matatandaan natin, naglabasan po ang mga itong tinatawag nilang EJK victims ngayon sa social media. Nagpapapicture, nagpaposing-posing sa mainstream media, tapos booking sila kasi merong mga biktima roon na hindi biktima ng EJK. Biktima ng hazing, biktima ng kung ano-ano, di ba? Meron nga doon buhay pa, ginawa na nilang patay. Ginawa na nilang patay. Yung buhay, sabi niya, nagre-reklamo siya, ako to bakit ginawa niyo akong patay na buhay pa man ako? Sinali siya doon sa EJK victims raw. So halatang halata po, wag mong itama yung mali konti kasi unang-una, mali na talaga kayo. Tingnan niyo yung pagmumukha mo. Mali na tingnan, Conte. Hindi ko nga maintindihan bakit naging attorney ka. Sablay kasi yung mga logic ninyo, Conte. Maawa ka naman. Sablay. Heto ito yung sasabihin ni Katibinag sa'yo kasi kinakampihan niya itong mga EJK victims, no? Kasi binubuli raw. Ito makinig ka ni Kathy Binag Conte Giba ang pagka-attorney mo dito. Sira imong pagka-attorney. Attorney ka man, di ba? Pero dito na lang tayo sa hindi attorney. Mas marunong pang mag-analyze. Mas maganda pa kaysa iyo. Ay, maganda naman. Maganda naman si Conte, pero mas maganda talaga si Katibi. Nag-real talk. Maganda naman si Conte, Conte lang. Maganda si Conte. Maganda. Wala namang pangit sa sa mundo, di ba? Ito yung sabi ni Katibinag. Dahil kinampihan mo itong mga EJK victims dahil binubuli raw ng taong bayan, heto ang sabi niya ni Katibinag. Palakpakan muna kay Katibinag. Yan. Ito Conte, ano ka na? Posisyon ka muna take a deep breath ka muna. Sabi ni Kathy Binag, freedom of speech na naman ay gustong pigilan kasi di pabor sa kanila. Kaya pala ikaw nagsasalita ngayon at kinakampihan mo ito mga EJK na ito, Conte, kasi hindi man pabor sa inyo, di ba? Nabubuking man yung mga nagdadala ng mga patay na picture, nabubuking man sila. So, ikaw ngayon sablay ka na naman. Kaya pala,
ang freedom of speech namin na mga hindi namin binubuli yan ha. Binubuking lang namin talaga itong mga biktima na nagpapanggap na biktima. Kinakampihan mo pa. So talaga konti ha. Kaunti na lang yung pasensya namin. Kasi booking kayo sa mga fake witness and victims ninyo. Kasi ang dami nang nagpo-post eh. Tama itong si Kasi Binag kasi napapansin ng lahat ng taong bayan na ang dami na pong nagpo-post na peke yung ginamit yung mga patay na tao. 'Di ba? Meaning to say, in the first place, si Tatay Digong po na nandun ngayon sa ICC, he doesn't deserve that. Binibintang lang ninyo ito kay Tatay Digong just because for pamumulitika. Booking kayo eh. Booking. Wag kami, konti ha. Wag kami kasi konti lang kayo. Konti. Ito pa. Ito yung sinasabi ko na pananakot ng abogado na to. Ito, si Kasi Binag ang nagsabi ha. Ito yung sinasabi ko na pananakot ng abogado na to at gumagawa ng kwento na inatake daw ang EJK victims ko, no? Correct. Hindi naman sila inaatake. Binubuking lang namin konti. Binubuking lang namin. Hindi namin ito inaatake. Ikaw lang yung nagpasimuno niya na inaatake namin. Ang sabi ni Kasi Binag, ang daming ang nagrereklamo na tao na ginamit ang photos ng namatay nilang kamag-anak. Sino pa namang hindi magalit dyan? Yung mga kamag-anak nila na hindi drug-related yung pagkamatay nila, kinamit nyo dyan sa EJK victims na yan. Ang kapal ng mukha ninyo. Diba? Sabi pa dito, inatake na ng below the belt ng mga, hindi ko na babanggitin ha, ito mga, inaatake ng mga nag-aabuso, ito mga jadik na ito at ang mga batang walang malay at mga kababaihan. Anong pinagsasabi mo dyan? Bakit di kayo nag-file ng kaso before? Correct. Bakit hindi kayo nag-file ng kaso? Bakit ngayon lang kayo mag-ingay? Dahil pabor sa inyo ang sitwasyong ito? Dahil sa bangag nating presidente, nagka-chance lang kayo. Dahil hinatid yung aming presidente doon sa ICC sa kabangagan nitong Bongbong Marcos na alam natin mali yun, illegal yun, that's kidnapping yung ginawa ng bangag na ito. Pero wala nang magawa. Kaya todo kayo ngayon sa pagtanggol dyan sa mga EJK victims na yan na ginamit nyo pa yung mga ibang tao. Sobra kayo, no? Gagawin nyo talagang lahat ng mga kapalastugan para lang talaga mananaig ang inyong, para lang kayo manalo sa politika. Sus. Dahil nabubuking kayo sa mga ganyan konti, kaya ang taong bayan galit na galit sa inyo. You will never win an election. Kayo lahat dyan. Doon lang tayo sa totoo. Ito mga Duterte na ito, hindi ito peke na mga tao. Kaya lagi silang nananalo. Okay, tama na tayo dyan kay Konti kasi kaunti na lang sila. Okay. Punta tayo dito kay Bacolao na sinabi na si Duterte raw ay habang buhay na mananatili sa ICC. Tingnan natin ikaw Bacolao. Ipamukha ko sa iyo, kapag makalabas si Duterte sa ICC, pahiya ka dito. Rosalie, suportado ba ng kongresista ang panukalang muling pagsanib ng Pilipinas sa ICC? Ella, kabilang si House Deputy Majority Leader La Union 1st District Representative Paulo Ortega sa mga sumasang-ayong bumalik ang Pilipinas sa membership ng International Criminal Court o ICC. Ito rin si Ortega, no? Isa sila sa mga pabor na babalik tayo sa ICC. Are you insulting our judicial system?
Gano'n na ba ka-weak ang Marcos administration, itong judiciary branch? Di ba? Kung gusto nyong bumalik sa ICC, Ortega, that reflects na kayong mga tuwadkom dyan, you are so weak. Weak na weak kayo. March 17, 2018 nang mag-withdraw mula sa Rome Statute o Founding Treaty ng ICC ang Pilipinas sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Naniniwala naman ang House Deputy Majority Leader na habang buhay nang mananatili sa detention facility ng ICC. Sige ha. We will mark that in our mind. Okay? Na sabi mo ha, Ortega ha, ikaw mismo ang nagsabi na si Duterte raw ay habang buhay na raw diyan sa ICC na yan. Kapag makalabas si former President Duterte diyan sa ICC, tingnan lang natin ha kung paano kita babatikusin sa mga pinagsasabi mo. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa kongresista, nahaharap ang dating Pangulo sa Kasi hindi ito sumusunod sa mga batas-batas eh. Ano lang ito eh, yabang lang ang alam nito eh. Tingnan nyo yung asta niya, di ba? Yabang, pero ang sabi ng mga nanonood, ay, bakla ka! Kasi nag-trending yung hindi naman siguro bakla si Paulo Ortega, pero nababaklaan yung iba kasi gumaganon ito eh. Ikaw talaga, ikaw naman. 3 counts ng murder sa Crimes Against Humanity case. Ang conviction sa bawat isang pagpatay ay mahigit pa sa sapat upang manatilian niya ito sa He is facing 43 counts. Ang inireklamo nga ng iba, yung dating Pangulong yung panahon ni Pinoy, di ba? Yung SAF 44. 44 yun ha, mas marami pa ito. At alleged pa nga ito ha. Wala itong connection ni Duterte, itong mga nagugurgur na sinabi nila. Pero yung 44 na yun, na nagurgur, meron bang nagreklamo doon? Yung SAF 44? Ha? Ini-examplean ko yan. Dahil lang sa pamumulitika, nananaig yung mga kabalastugan ninyo eh. prison facility ng ICC sa The Hague, the Netherlands. Dagdag pa nito sa ICC nakatitiyak ng pagkakaroon ng isang patas na paglilitis. Walaan niyang Patas na paglilitis kaya nga si Donald Trump galit na galit dito sa ICC dahil sa kanilang mga pamumulitika ng mga ICC. kaya na ng sinumang kampo Tingnan lang natin kung sino yung countryng hindi magagalit dito sa ICC kapag ibabayas nyo itong si Tatay Digong. kahit ang Philippine government na impluwensyahan ang ICC. Samantala, ayon kay Congressman Ortega, dapat magsilbing leksyon sa world leaders ang pag-aresto kay Duterte. Sige, banat kayo ng banat ha, leksyon pala ha. Sige, I will tell you now, Paulo Ortega, wala na kayong future sa politika. Tandaan mo yan, yung ano tawag doon? Yung tabaloslos mong amo, at yung bangag mong amo, wala. They will never be loved by the Filipinos. Hindi na yan mamahalin ng mga Pilipino dahil kami, saksi kami, lahat taong bayan na kayo po dyan, mga tuwadkom, wala kayong puso sa mga mamamayang Pilipino. Kung wala lang kayong, kung hindi dahil sa mga resources ng gobyerno ng taong bayan, wala kayo. You are nothing, sa totoo lang. na hindi dapat inaabuso ang kapangyarihan. Sa September 23, 2025 naman, nakatakdang muling humarap si Duterte sa pre-trial chamber ng ICC para sa desisyon kung itutuloy ba o hindi ang paglilitis sa dating punong ehekutibo o sa dating Pangulo. Balik sa iyo, Ella. Kaya ngayon, ang gobyernong Marcos, kinakalkal na naman nila itong AGK na ito. Ipapakita nila ito sa ICC na matindi ang ebidensya nilang inipresenta para matuloy ang kaso ni Tatay Digong. Tingnan lang natin.
Okay? Mapapahiya kayo. O ito, next natin ha. Ito naman ha, ang pag-file ng petisyon ng mga anak ni Duterte. Okay, tingnan natin. Dante, ano na no, yung latest dito sa komentong ihahain ng mga respondents sa petisyong inihain nila Kitty, ni Mayor Baste at Congressman Pulong Duterte? Magandang tanghali aga. So ngayon nga inaasahan natin na makapag-susumite ng komentaryo ang mga respondent dito sa tatlong petisyon na inihain ng magkapatid na Duterte. Noong nakaraang Huwebes aga ay pinag-isa o kinonsolidate na ito ng Korte Suprema itong mga petisyon na ito na inihain ni Mayor Baste, ni Congressman Pulong Duterte at Kitty Duterte, na layon nga ibalik ang kanilang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa Pilipinas at siya ay mapalaya. Ako sa totoo lang, tama man itong ginagawa nila Kitty Duterte. Pero sa administrasyong Marcos na ito, malabo ito eh. Hindi ko papangunahan pero kung magpapadala po ng impluwensya itong judicial system natin, itong Supreme Court natin, dito sa bangag na presidente natin, sasabihin ko na as early as now na malabo itong mananaig, itong petisyon ng ating itong mga anak ni Tatay Digong. Hindi ko sa tama itong mga ginagawa ni Kitty Duterte na nag-file ng petition kasi yun naman talaga ang tama eh. Pero I hope lang na hindi iimpluwensyahan ng Malacanang. Okay? So, sa akin lang dito, itong administrasyon ni Bongbong Marcos, alam na gagawin talaga nila ang lahat para matuloy itong kaso na ito ni former President Duterte. Dinala nga nila papuntang ICC na kahit labag sa batas, dinala nila kaagad doon. Wala na silang consideration, talagang desperado na si Bangag. Totoo lang. So, ito lang ang maipapayo ko sa Korte Suprema na sana naman tingnan nyo itong petisyon na ito, na walang kabayas-bayas. Sasaludo po sa inyo ng taong bayan. Ito yung masasabi ko sa inyo, Korte Suprema. Tingnan nyo lang ang inyong mga social media, kayong mga judges dyan, mga lawyers dyan, tingnan nyo. Not only, lahat kayong mga government officials na dati na mga kaalyado ni Tatay Digong, na nakinabang kayo sa popularity ni Tatay Digong, kayong lahat, makinig kayo sa akin. Tingnan ninyo ang social media ngayon. Lahat ng tao ang isinisigaw Duterte. Pero ngayon, iniwad nyo si Tatay Digong. Kasi, pumunta kayo sa bangag na prinsipyo dahil lang sa mga pera. Kasi takot kayo na hindi mabigyan ng mga projects, mga proyekto, na budget ninyo sa mga ninyo kasi wala kayong prinsipyo. Huwag kayong babalik sa ang taong bayan po. Hindi malilimutan ang ginawa ninyo sa mga Duterte. Tingnan nyo lang ang mga social media, ano ang isinisigaw. Mananaig pa rin the most powerful government is the Filipino people. Taong bayan. Remember, kayong mga government official dyan, taong bayan po ang nagluklok sa inyo parang maging leader dyan. Magserbisyo para sa Pilipino. Kaya ito lang yung masasabi ko. Kayong mga nang iiwan kay Tatay Digong, wala na kayong future sa politika. Mag-impake na kayo. Sa totoo lang. Okay? Noong nakaraang Huwebes ay ipinag-utos na rin ng Korte Suprema sa mga respondent tulad din na Executive Secretary Lucas Bersamin, magkapatid na kalihim na sina Secretary Crispin Rimulya
at DILG Secretary John Vic Rimulya, PNP Chief Romel Francisco Marbil, Solicitor General Minardo Guevara at iba pa na magkomentaryo sa loob ng 24 na oras. Ayon kay Solgen Minardo Guevara, maghahain ng sagot ang mga respondent. Pero nang tanungin natin aga kung sila ba o ang Office of the Solicitor General ang kakatawan sa lahat ng respondent, ang sagot ni Solgen sa atin ay wait and see o hihintayin na lang anya. Aga sa post naman ni dating Presidential Spokesperson Secretary Salvador Panelo, sinasabi nito na tumanggi daw o umiiwas itong si Solicitor General o ang Office of the Solicitor General na kumakatawan dito sa mga respondent dahil ang batay daw sa isang manifestation na isinumite ng Solgen sa Korte Suprema ay ang matindi o matatag ang paninindigan ng OSG o ng Solgen na wala ng jurisdiksyon at kapangyarihan ang International Criminal Court. Doon pa lamang panalong-panalo na itong petisyon na ito. 'Di ba? Kasi doon lang doon lang magdebate yan eh. Wala na tayong jurisdiction sa ICC. Tapos ang laban, ibalik si Duterte. Ganun. Ganun lang kasimple. Pero because of this bangag na presidente, ginawa nila ang mali. Kahit mali, ayan, desperado na sila. Ginawa nila na dalhin si Tatay Digong doon. Pero itong mga judicial system natin, yan ang iisipin nila. Tumiwalag tayo sa ICC. Meaning to say, pwedeng bawiin si Duterte pabalik dito sa Pilipinas. Okay? Kaya nga, kung hindi magtatagumpay si Bongbong Marcos dito at mabawi natin sa ICC si Tatay Digong, good luck BBM. Good luck. Pero ang sa akin lang, meron ring mga analysis ko ito gagawin ang lahat ni Bangag talaga para matuloy yan doon. Let's wait and see. Ito sa ating bansa. Sa ngayon ay kinukumpirma natin mismo kay Solgen Guevara kung gaano katotoo itong sinabi nga ni dating Secretary Panelo na ayaw ng Solgen nakakatawan dito sa mga respondent o didepensahan ang gobyerno dito ngayon sa 3 petisyon na inihain ng magkapatid na mga Duterte. Yan ang ating update mula dito. Okay, so yun po So we're hoping kahit kaunti ang chances natin dahil pabor ito kay wala na we cannot trust anymore sa ating gobyerno. Okay? Baka takot rin ang ating judicial system sa nangingialam kasi si Bongbong Marcos sa branches of government na equal man sana yan, di ba? Pero nangingialam siya Pero tingnan lang natin. We're hoping and praying na mananaig pa rin si Kitty Duterte dito sa kanilang petisyon. Ngayon naman, dahil sa mga pangyayaring ito, involved kasi ang credibility ng mga kapulisan dito sa Pilipinas. Kitang-kita po ng taong bayan kung gaano kapalpak yung ginawa ni Diwata Torre. Isang dating presidente ng Pilipinas hindi nire-respeto ng pulis. Isang pulis na si Torre. Diba? So, sobrang baba po ang kanilang credibility. Kitang-kita natin, merong mga pulis doon sa operation na umiiyak kasi sakit, nasasaktan sila. Sumasakit ang kanilang puso na makita si Tatay Digong na walang awa na inaresto at binaboy ni Torre. Okay? So, lahat, taong bayan, pati ang mga kapulisan natin sa buong Pilipinas, kitang-kita po kung ano yung ginawa ni Torre. Kaya meron na pong isang pulis na may guts at confidence na magsalita sa social media na hindi siya sang-ayon sa ginagawa ni Bongbong Marcos. At ngayon ay saludo kami sa pulis na ito.
Yan ang ating panoorin. Video na ito. Isang pulis na hindi mabibili ng pera. O ito, panoorin natin ha. Pasok. Nyo, kahit presidente ka pa ng Pilipinas, kung mali yung utos mo sa akin, hindi kita susundin. Sino ka ba para sundin ko, di ba? Si Bongbong Marcos ang pinatutungkulan niya dito ha. Sino ka ba para sundin namin? Ang pagiging pulis po, meron kaming mandato, protect the Filipino people, protect the Constitution. Presidente ka lang. Di ba? Mag-isa ka lang. Yung opinion mo as a president at opinion ng buong Pilipino, mas powerful yun. Kaya sabi niya, walang mali, walang violation ito. Kasi ako kuya, there is a big tendency na ikaw po ay mapagtripan ng mga senior officer ninyo sa ginagawa mo ngayon dahil kayong mga pulis dyan na nananahimik, you stand up, lumabas kayo, gayahin nyo itong pulis na ito para kay Tatay Digong. You say what is right. Freedom of expression yan. Huwag kayong matakot. Okay? Patuloy. May tama daw ako eh. May tama daw ako. May tama ka, sir. Sinabihan pa siyang may tama. Itong mga dilawan at mga bangag. Kahit pa papanood to ni Bongbong Marcos si Sir Bongbong Marcos, sir. Kaya iniba nga niya, di ba? May respeto pa siya kaunti kay, sinabi niya Bongbong Marcos, Sir Bongbong Marcos, nag-sir pa siya. Pulis yan. President, pakinggan mo tong sasabihin ko, sir. Bongbong Marcos, makinig ka ha, makinig ka. Isa akong pulis ng Pilipinas. Pero hindi ako sang-ayon sa ginagawa mo, sir. Pulis siya. He is under the administration of Bongbong Marcos. Isang pulis, government official. Pero hindi ibig sabihin na sang-ayon kami sa mga pinagsasabi mo. Yan ang ibig kong sabihin, mga pulis. Kung ano ang iutos ni Torre, isipin nyo kung tama ba. Kasi kung mali, sabihin nyo kay Torre, Sir, mukhang mali itong ginagawa natin. Hindi ko naman ibig sabihin na wag kayong wag kayong maniwala kay Torre. Hindi ko ibig sabihin diyan. Hindi 'yun ang point ko. Ang point ko is magsalita kayo. Na if meron kayong mga senior officers at merong mga politician diyan na utusan kayo kung anong command order na sa tingin niyo mali, you stand what is right. Nanunumpa kayo sa bayan. Mandato ninyo yan. Bago naging pulis kayo, nanunumpa kayo na you have to serve the Filipino people. Walang nakasaad doon na serve the politicians. Wala. Serve the flag. Serve the Filipino people. Serve our country. Ang nakalagay doon. Diba? Walang ginagawa doon na serve the politicians. Serve the president. Wala. Kung sa tingin nyo ay mali yan, mali. Sabihin nyo. At itong pulis na ito, na-real talk kayo. Di ba? Hindi ako sang-ayon sa'yo. Kahit ano pang sabihin mo, sir, hindi ako susunod sa'yo. Kasi hindi mo naman ako pulis eh. Bakit pulis mo ba ako? Hindi naman pulis ito ni Bongbong Marcos. Pulis ito ng mamamayang Pilipino. Saguran mo ba ako, sir? Hindi. Correct. Nyo. Marcos, hindi ikaw ang nagpapasahod dito. Ang nagpapasahod po dito, pera ng gobyerno. Tax ng gobyerno, tax ng Filipino people. Kaya kayong mga pulis dyan, you better think twice. Alam ko, ang dami pang mga matitino. Majority of our policemen ay matitino. Kaso lang, takot sila. O gusto nilang safe lang ang kanilang hindi kaya ang bayan natin, kaya tayong mga Pilipino, kaya yung ating bansa hindi umaasenso dahil hindi tayo nag-stand what is right.
And kayong mga pulis at mga kasundaluhan, malaki po ang factor ninyo dito. Sa totoo lang, malaki po ang factor ninyo dito. Kasi po, kung kayo na po pulis at mga kasundaluhan ang magsabi, susunod ang taong bayan. Pero itong taong bayan, magsisigaw yan sa kanilang freedom of expression, ganito, ganyan, ganyan. Hindi nyo tinutulungan ang taong bayan. Tulungan nyo ang taong bayan, mga pulis. Alam ko na alam nyo na merong mali dito. Panindigan nyo. Huwag kayong matakot. Yun ang aking advice dyan. Okay? O heto, pakinggan, mga pulis ha, pakinggan nyo itong sinabi ni Rodante Marcoleta para matauhan kayo. Heto, play. Napansin po ba ninyo nung basahin nung korte sa Netherlands yung charge kay Pangulong Duterte? Kailangan malaman po ninyo ito. Arraignment, binasa po yung charge. Lumilitaw po ang mga napatay daw sa panahon. Ito makinig kayo kasi magaling na abogado itong si Congressman Marcoleta. Alam nyo, ito yung dapat nating ilagay sa Senado itong ganito. Yung hindi ba, hindi mo basta-bastang maloko. Kasi po, batas lamang po ang pina-follow ni Marcoleta. Pakinggan. Nang siya'y mayor at nung siya'y maging Pangulo ng ating Republika, magmula noong 2011 hanggang 2019, 43 katao lang. Yun po ang binasa. 43 individuals were killed between November 2011 and May 2019, or a span of 8 years. Sa mga tweet, mga kababayan, sa loob ng 8 taon, 43 napatay pala. Alleged victims o pinatay daw ni Pangulong Duterte. Napansin po ba ninyo nung panahon na napatay yung SAP-44 in Mama Sapano? 44 na pulis ang napatay sa isang araw lang. Ngunit kahit kailan, wala man lang nagsuplong sa ICC. Because it's very clear, Congressman Marcoleta, na itong pangyayari ngayon ni Tatay Digong, pamumulitika. SAP-44 nga. Di ba? Ang mga SAP-44 sino ang mga salarin doon? Nalagay ba sa ICC? Hetong bintang nila kay Duterte, mas maliit pa sa SAP-44? Binibintang nila kay Duterte, dinala nila kaagad sa ICC? That is injustice, sa totoo lang. Pagkatapos, huhulihin mo yung tao na nagpasya ng gumawa, nagsakripisyo para gawin ito, sapagkat ang kanyang buong paniwala, ito lang ang paraan para ipagtanggol niya ang kanyang mamamayan. Tama. Para proteksyonan niya ang kanyang mamamayan. Para bumalik ang kumpiyansa. Para bumalik ang pagtitiwala ng lahat ng Pilipino sa gobyerno at sa kanyang pamahalaan. Ito ngayon ang iginanti. Ito po ang ginanti sa kanya. Nandun siya ngayon, nag-iisa. Lilistisin ng banyagang hukuman. Ipinagkanulo ng Pilipino ang sarili nilang Pangulo na walang inisip kundi ang kapakanan ng kanyang bansa. Baka dumating po. Diba, kawawa? Duterte ang walang ibang inisip kundi paano mapapalago ang bansang Pilipinas. Ang inisip ni Duterte kung papaano mapoprotektahan itong mga taong bayan sa mga jadik, sa mga drug lords, sa mga mapoprotektahan dito sa mga nang aabuso ng mga jadik sa kanya-kanyang pamilya. Kanina nga, nakita ko may balita na naman. Ay, nako. Lumalala na krimen. Si Tatay Digong po is very passionate about it kasi masakit. Kung itong presidente natin ngayon walang pakialam sa atin kasi takot
o pa-safe lang ang buhay, si Tatay Digong po, hindi niya kaya sa kanyang konsensya. Presidente ka, you must do something. Protect the Filipino people. Protect the Filipino people from this mga kriminal na ito. Pero dahil itong mga corruption rin, mahigpit rin si Tatay Digong, pinapa-aresto siya kasi yung mga kabalastugan nilang mga ginagawa dyan, hindi na nila magagawa kung si Tatay Digong ang magiging presidente o si BP Sara. Yan ang totoo, ang na tayong magbulahan. Pagkakataon. Baka dumating po ang pagkakataon, mapalitan si Dr. Jose Rizal. Baka ang maging national hero natin ay si Pangulong Duterte. Palakpakan. Ano po ang gagawin natin? Nasa ating kamay kung paano po natin mapaglalabanan ang napakalaking hamon na hinaharap ng ating bansa. Maraming salamat po, Governor Nina Richie Henares. Sa lahat po ng mga leaders ng lalawigan ng Rizal na nandito ngayon na isa-isa pong ipinakilala ng ating Okay, so much with that kasi yun po ang matinding speech ni Rodante Marcoleta. Okay? Patungkol po doon sa ginawa nila kay Tatay Digong, di ba? Tama si Rodante Marcoleta eh. The main purpose bakit inaresto si Duterte at dinala nila sa ICC kasi para makontinue nila ang kanilang political career, makontinue nila ang kanilang pangangalkal ng pera ng bayan. Yun ang totoo. Huwag na tayong magbulahan. Okay? So, guys, libre po kayong mag-comment, mag-react sa ating pinag-usapan at patuloy ang ating argumento sa comment section. Okay? Paki-like, paki-share itong video na ito para aabot ito sa mga bangag, okay? Para maggising-gising naman sila. At sa mga bago pa lang dito sa aking channel, sa Donmar TV, subscribe na po, okay? Para updated kayo lagi. At meron tayong pangalawang channel, Donmar TV Balitang Totoo. Yan, second channel natin yan. Meron akong mga ina-upload doon na hindi ko ina-upload dito sa main channel natin. Backup yun, pero still, I'm hoping na ma-monetize na yun eh. So, kaya subscribe na rin doon para bombahan natin ang mga balita doon. Okay? So, guys, sa mga audience dito sa Donmar TV at sa mga moderators ko, thank you very much po. See you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.